Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Kung may isang bagay na nagawa ka na pinagsisihan, ano ito at bakit? Pag-isipan mo, kaagapay. Kung may isang bagay ka na pinagsisisihan, ano ito at bakit? Maaari mo yung sagutin dito sa ating reflections. Ako ang kasama mo, si Jo Cabrera Alabastro. At ang programang ito ay mapapakinggan sa 702 DZAS FEBC Radio TV tuwing alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. At mapapakinggan rin sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio, maging sa Spotify ng 702 DZAS. Our verse today is in Colossians 4:5. Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Sa Tagalog, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas na inyong samantalahin ang panahon. I would like to thank Dr. Melody Bahado for today's inspiration sa ating reflections. Did you know that a man has about 600 hours of life? Kung ikaw ay 65 years old na, you have consumed 600,000 hours of your life and more kung ikaw ay beyond 65 years old. What a blessing, ano? Sa mga nakababata na Gen Z, na ang average age of completing high school dahil nga sa K-12 ay 18, that leaves him about 47 years or 412,000 hours more to live after graduation, if God permits. If we will be given 65 years of life or more, diba? How will you spend the minutes of your life daily? Alam nyo, kung gagamitin nyo yung 8 hours a day sleeping, that's the standard para makomplete yung rest na kinakailangan ng katawan. 8 hours for personal, social, and recreational activities and 8 hours for working. That is equivalent to over 137,000 hours in each category every year. At mas marami pa sa mga oras na yan ang nauubos ng isang Pilipino. Yun yan sa isang survey ng Statista Research Department or statista.com ay umaabot sa 9.14 hours daily ang average Filipino. Well, kasama na rito yung panonood ng streaming, listening to music, games, and even on social media. So talagang ang daming oras na nagugugol natin online. And mabilis lang lumipas ang bawat mga oras, di ba? Pag ikaw ay nanood ng live online shopping, di mo napapansin, 3 oras ka na palang nakatutok. And the question is, paano mo ma-account ng tama ang bawat lumipas? Kaya yan yung paalala sa atin sa Colossians 4:5, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. As human, madalas tayong magkamali. And we can be tempted to make mistakes and regret over and over again. Gaya na lang ng paggamit natin sa mga oras na lumipas. Minsan, nagsisisi tayo bakit inubos natin ang maraming oras sa pakikipagbarkada imbis na sinamahan mo na lang ang iyong ina na may karamdaman o yung ama na may karamdaman. May mga pagkakamali bilang mag-asawa, bilang isang ina, bilang boss, bilang kamanggagawa, bilang pastor, as business person. May mga bagay na sana di ko ginawa pero bakit ko nagawa? That's why I asked you sa simula pa lang, ano ang bagay na
nagawa mo na pinagsisisihan mo at bakit? May mga OFW parents na nagsisisi bakit nila iniwan ang kanilang mga anak in their growing up years. But, God doesn't want to rob us of our joy dahil lang sa nananatili tayo sa regrets or we are sitting on our regrets. Pinipilayan nito yung desire natin na maging kagamit-gamit o maging productive. It is natural to have regrets, pero kung nabaon ka na nga rito at di ka na naka-move on, yan ang ayaw ng Panginoon. At nasasayang ang maraming oras, kakaisip mo na sana maibalik ang panahon. At dahil doon, mas marami ka nang inuutang sa panahon. At ang pinakamahirap kasi sa regrets dahil sarili mismo natin ang ating kalaban. We are our greatest accuser. So, how do we overcome? Let's get some passages that will encourage us so that we will be able to spend quality time with our family, with God, and even for ourselves. Remember your relationship with Christ. Ang verse na yan ay mula sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. You are a new creation. When you accept Christ as your Savior, hindi na ikaw ang dati. Ikaw ay binago na ni Kristo. At progressive ang pagbabago. And God is serious in the business of changing your heart para ka magbago. Also, remind yourself that there's no condemnation in Christ Jesus. Sabi yan sa Romans 8:1, there is, therefore, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kay Jesus, no bashing, no cancellation, no condemnation. Our Lord Jesus is a loving and understanding Father. Kung mahilig ka sa dog, alam mong makaka-relate ka sa unconditional love na binibigay nila. Kung anong posisyon mo sa buhay, kung sino ka man, ikaw ay masama, matuwid, nakagawa ng hindi tama o laging gumagawa ng tama. Para sa kanila, ikaw ay precious and you will always be precious. Remain loyal to you until the end. No condemnation. Dog yan, ha? Paano na lang ang Diyos na siyang naglalang sa kanila, sa mga dog. So every time na may naririnig ka, nakakaramdam ka, o ikaw mismo, you begin to condemn yourself for what you have just done, declare that there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Jesus can take the mess and gives out the message out of it. And thank God for this truth kasi battle natin yan. Actually, it's a lifetime battle. Yung ina-accuse natin yung sarili natin, and sometimes we accuse others sa mga pagkakamali nila. Another is forget what lies behind and keep pressing toward the prize. Ito naman si Paul. Sabi niya sa Philippians 3:13-14, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Kung may tao sa Bible na maraming mga regrets, isa na dyan si Paul na dating pumapatay, nagpa-persecute na mga simbahan ng mga tao na kumikilala sa Panginoon. Relate si Paul sa situation natin. That's why he wrote it
through the inspiration of God, no, that we forget what lies behind. Magpatuloy. Dahil dumarating ang panahon na talagang ilulugmok tayo ng mga alaala ng mga nagawa nating pagkakamali. Sana hindi na natin nagawa. Kung pwede lamang burahin ng panahon ang mga hindi kalugod-lugod na nagawa natin sa buhay. Pero nagpapatuloy ang kapatawaran ng ating Panginoon. And thank God that He causes all things, even our failures, to work together for good. Sabi yan sa Romans 8:28. And we know what for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. God causes all things, even our sins, our past mistakes, mga kapalpakan natin, mga maling desisyon, yung mga nagawa mo na kapag inaalala mo ay labis na kalungkutan ang dinadala sa puso mo, na parang, bakit ko nagawa yun, no? But mula sa past mistakes, anong mapupulot? Anong hindi na dapat ulitin? At anong dapat na gawin upang maitama ang pagkakataon? You know, we cannot do that on our own. But your past is not your final destination. That's why we need to ask God's grace daily. Give us this day our daily bread. Tulungan niyo po kami na sa bawat gagawin naming desisyon sa buhay, magliliwanag ang wisdom na nagmumula sa inyo. Remember, who you were before does not define who you are today. So turn your failures into praise. Paburihan ng Diyos sa gintong aral na siyang iniwan naman ng pagkakamali mo sa iyong buhay. Marahil sa isang pagkakamali, na-realize mo na mahalaga pala yung pamilya mo at yung magulang mo pala ay mahal na mahal ka at nahihirapan lang silang mag-express, no? Kasi natural sa ating mga Pilipino na hindi expressive sa emotions. But nung dumating ang isang major incident ng inyong family dahil sa isang pagkakamali, you realize the value of your family, the value of the love of your family. At magpasalamat sa Diyos sa mga ganyang pagkakataon. Lalo na kung ikaw ay nakaahon mula sa malalim na pagkakamali at binigyan ka ng ikalawang pagkakataon upang itama ang iyong mga dinaanan, mga nagawa. Yung dating magagalitin, ngayon ay mahinahon na. Ang dating sugarol, ngayon ay isa ng pastor. Ang dating namumuhay sa kadiliman, ngayon ay nag-aakay na sa kaliwanagan. And remember, it is God's will for you to be fruitful, and He has good works for you to walk in. Sabi yan sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. May mga pagkakataon na yung failure natin ay naka-highlight siya sa pagkakataon na naaalala mong hindi mo kayang gawin ang isang bagay. Nagre-reflect siya sa dati mong mga pagkakamali. But no matter how much we have failed, God's word will say, He has good works for us to walk in. The Lord has good plans for us. So every time we fall, every time na tayo bumabagsak, we need to get up and get back. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabihin mo nga ng malakas, kaagapay, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Kung may babalik ang oras at iibahin ang mga pagkakamaling nagawa mo na, learn from the past. Sabi nga ng isang quote
Mistakes are portals of discovery. That's the time na mas ramdam natin ang presensya ng Diyos at mas kailangan natin siya sa ating buhay. We need Him every day. And the Lord encourages us to always turn our eyes to Him. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for your unconditional love, for your steadfast love. Yang pag-ibig na yan, Lord, ang aming tinutungtungan sa kabila ng napakarami naming mga tendencies na tumalikod sa inyo, maging ng aming mga pagkakamali. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng pagpapaalalang ito na gamitin ng tama ang bawat mga oras, that we become intentional in all the things that we do as parents, as workers, as ministers, as brothers and sisters, friends, and even as sons and daughters. Tulungan niyo po kami, Lord, na makamove forward, lalo na kapag naaalala namin yung mga pagkakamali that will make us feel that we do not deserve your love. Totoo naman po yun, Panginoon, pero kami po ay binibigyan nyo lagi ng panibagong pagkakataon upang maisaayos ang aming buhay, because that is what you want for us. Marami pong salamat sa araw po na ito. Kayo po ang magpala ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Time is free, but it is priceless. You cannot own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. But once you've lost time, you can never get it back. Use your time wisely. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.